Inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ng Interagency Task Force na 6 na buwang closure sa Boracay Island simula sa Abril 26. Narito ang report ni Mirasol Abugadil. Kinumpirma ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque sa isang tweet kagabi na tuloy na ang pagpapasara sa Boracay Island sa loob ng 6 na buwan upang bigyang daan ang rehabilitasyon nito. Epektibo na ito simula sa April 26. Sa isang mensahe, sinabi ni Senior Deputy Executive Secretary Menardo Guevara na nagdesisyon si Pangulong Rodrigo Duterte na aprubahan ang rekomendasyon ng DENR, DOT at DILG sa island closure matapos ang masusing talakayan sa isinagawang cabinet meeting kagabi sa Malacanang. Mag-a-activate aniya ng calamity funds upang gamiting ayuda sa mga manggagawa sa isla na maaapektuhan ng closure. Bukod dito ay wala ng iba pang ibinigay na detalye ang palasyo. Matatanda ang bago ito, nagsumite ng hiwalay na memorandum sa Malacanang ang Department of Trade and Industry na naglalatag ng mga posibleng komplikasyon kapag natuloy ang rekomendasyon ng Interagency Task Force na Boracay closure. Sa isinumiting separate memo ng DTI, nais nito na huwag gawing dire-diretso ang pagpapasara sa isla. Una nang sinabi ni DILG Assistant Secretary for Plans and Programs Epe Maco Densing III na sa ilalim ng closure, hindi muna papapasukin ang mga local at foreign tourists sa isla. Ayon naman sa Boracay stakeholders, mahigit 50 bilyong pisong kita ang mawawala kapag ipinasara ang Boracay. Habang nasa 36,000 mga manggagawa naman ang mawawala ng hanap buhay. Unang nagbanta si Pangulong Duterte noong Pebrero na ipasasara ang Boracay dahil sa paglabag sa environmental laws ng maraming mga establishmento na naging dahilan upang maging cesspool na umano ang pamosong tourist destination. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines.